Ayaw matanong, mga kababayan. Wala na kanyang tanong. Ang gusto niya, nagtatanong lang yung mga kasabwat niya. Para yung sagot, mga kababayan, ay alam niya kasi naka-script yung sagot. Naka-script din kasi yung tanong. Dito walang script po eh. Yung mismo mga staff ni Sara, si SDO Acosta, kalmado, mga kababayan, yung tanong sa kanya during the investigation ng House Committee on Good Government. Grabe po yung nervyos. Ano? Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Hindi lang sa impeachment court, mga kababayan, gigisahin si Sara Duterte. Pati daw sa People's Court, didikdikin si Sara. Ayan ang balita. BP Sara, didikdikin sa People's Court. Magsasagawa, mga kababayan, ng sariling impeachment trial sa People's Court yung mga civic groups. At sabi dito sa balita, ang House ready if BP Sara takes impeachment fight to the Supreme Court. Ready sila sa lahat ng possibility. Ngayon, sabi po ng isang abogado, itong si Attorney Dino De Leon, counsel for the set-aside second impeachment complaint at saka member ng Tindig Pilipinas. Si Sara Duterte niya is duty-bound to face the House. May duty siya na harapin. Umarap siya personal sa Congress. Pag hindi, guilty. May People's Court, mga kababayan, guilty agad, may sentensya na. O, di ba? Yan man talaga po ang ibig sabihin yan. Flight is an indication of guilt. Ang pag-iwas daw, ang pagtakas, ang hindi pagharap, ang hindi pagsagot, nangangahulugan ang isang tao na inaakusa, guilty, kaya ayaw niyang harapin. Yun ang malinaw po. Flight is an indication of guilt. Kaya sabi ni Atty. De Leon, obligasyon na niya. She's duty-bound to attend the House hearings. Constitutional process to. Accountability ito. Kailangan mag-explain siya. Sabi ni Atty. De Leon at the Saturday Media Forum, she is duty-bound. This is a constitutional process. This is about accountability. Paliwanag mga babayan ni Atty. De Leon. Ayan si Atty. De Leon, mga kababayan. Ayon sa kanya, yung constitution niya, ang sinasabi, this is a sacred process at kailangang galangin ni Sara Duterte ang mga institusyon, including the House of Representatives, including eventually yung Senado. At kailangan niyang sagutin sa saligang batas at sabi sa saligang batas, accountability ito. Kailangang mag-explain siya, sabi po ni Atty. De Leon. Mahirapan talaga niya, Mr. Maravilla, si Sara na mag-explain. Kaya lang ni Sara mag-explain kay Banat Pay sa Seminay. Pero sa harap ng Congress, sigurado niyang iinit ang ulo ni Sara kasi ayaw matanong. Walang tanong-tanong. Ngayon si Sara. Anong tanong? Hindi na ako magtatanong sa'yo kung galit ka. Pwede ko matanong? Anong tanong? Hindi na ako magtatanong sa'yo kung galit ka. Pwede ko matanong? Anong tanong? Hindi na ako magtatanong sa'yo kung galit ka. Ayaw matanong, mga kababayan. Wala na kanyang tanong. Ang gusto niya, nagtatanong lang yung mga kasabwat niya. Para yung sagot, mga kababayan, ay alam niya kasi naka-script yung sagot. Naka-script din kasi yung tanong. Dito walang script po eh. Yung mismo mga staff ni Sara, si SDO Acosta, kalmado, mga kababayan, yung tanong sa kanya
during the investigation ng House Committee on Good Government. Grabe po yung nervyos. Ano? Yeah. Of course, I'm concerned about you. Ano po yun? Nanginginig po, ma'am. Nanginginig. Bakit po kayo nanginginig? Bukod po sa nanginginig, ano pong nararamdaman nyo? Di naman po ako sumisigaw. Kasi po, wala po Yeah. talaga akong alam kung sino po yun si Kukoy Villamin, si Grace Piatos po. Kasi Mary po, Grace Piatos. si Sir La Chica po ang nasa ground po. Siya po ang nagpipipirma. Nag-base na lang po ako sa sinaol sa binalik niya sa akin. Kawawa yung Ako mga nag-receive staff niya. ng receipt po, ma'am. Pero ma'am, I hope you acknowledge na yun pong sinasabi niyong ginawa ni Colonel Chica. Yun po'y trabaho niyo as a special dispersing officer. Yes, ma'am. Pero may utos po ang aking boss, ma'am. Na Yung boss niya, si Sarah. kay Sir La Chica, ma'am. I heard you, ma'am. Yes, ma'am. We will just proceed with the question. Tell me, pag hindi niyo na po kaya, I will stop. Ano po? You just answer from Sumisikip what you yung believe dibdib. is true to Sa yourself. kakapigil na magsabi ng totoo. Punta po tayo kay Kokoy Villamin. Do you know this person? Wala po talaga akong alam, ma'am. Wala po kayong alam. Yes po, ma'am. Surname Villamin. May kilala po ba kay sa Davao na Villamin? Wala po akong alam, ma'am. Wala po akong kilala, ma'am. Puro ghost. So you cannot answer with respect to Puro kaluluwa ang beneficiary po. Mr. Chair, do we have the NBI here as well as the PSA? They are not yet here, Not yet here. but I believe that We have submitted the acknowledgement receipt. In process daw po. okay. Ms. Acosta, do you confirm that the 125 million for the last quarter of 2022 was utilized from December 21 to December 31 as is stated in the records? Yes, ma'am. Based po sa binigay sa akin ni Sir La Chica Okay. na accomplishment report at saka acknowledgement receipt po. Ms. Acosta, this is 125 million spent in, I believe 10 days nga po ito hindi 11 days. Kasi under the law, when we count, we exclude the first, we include the last. So if we count from December 21 to December 31, this will be equivalent to 10 days. Tanggalin po natin yung sinasabi ni Chairman Acop na holiday, 3 days, in other words, 7 araw na lang po. 7 araw. Can you please enlighten 125 us? million. Paano po kaya naubos, na ibayad, na disperse ni Colonel Chica yung buong amount ng 125 million in 7 days? Ma'am, hindi po ako makasagot niyan, ma'am. Kasi hindi po ako ang naggastos in reality po, ma'am. Si Sir La Chica po ang may alam, ma'am. Ma'am, you were the special disbursing officer of Davao from 2019 to 2022. And then you became the disbursing officer of the OVP. So kagaya po na sabi nyo kanina, you have mastered already the process of utilization of confidential fund. Isang tanong lang po, posible po ba ito na ang 125 million ay magastos sa nalolooban lamang ng 7 weekdays? Hindi ko po alam, ma'am. Kasi hindi po ako ang Alam na? personal gastos Ms. po sa Acosta, pera, ma'am. the question is based on your experience as SDO. Sabi niyo po kanina, 3 years kayong naging SDO ng confidential. Maulit ito, mga kababayan. You even said you have During the mastered trial, mini already trial. the process of utilization. Ayon po ba sa karanasan ninyong yun po bang 125 million? Kaya po bang gastusin yun sa loob ng 7
weekdays, araw na may pasok lamang. Base po sa inyong karanasan, kaya po o hindi? Hindi ko yan masagot, ma'am. Kasi hindi po ako ang nag-disburse Lokohan na lang to? 25 million, ma'am. Si Sir La Chica po, ma'am. Ms. Acosta, our question is based on your experience. Hindi po ganun ang Malinaw na budol. confidential fund sa Davao, ma'am. Hindi po ganun kalaki, ma'am. Bilang Bodol yung members, pagasto. ayon po sa inyong karanasan bilang confidential fund ng Davao 2019 to 2022, hindi kaya gastusin ang 125 million in 7 days. Tama po ba? Hindi po ako makasabing tama, ma'am, kasi hindi po ganyan ang confidential fund sa Davao, ma'am. Ma'am, the question is based on your experience. Kung ito po ba'y dadalhin natin doon sa sitwasyon nyo bilang SDO ng Davao, kaya po kaya yun? Ang gagastusin? Hindi ko masagot, ma'am. Okay. So, naniniwala kayong hindi nalunok? Naniwala kayong tama yung paggastos? Mga kababayan? Yes, sabi po ni Atty. De Leon, ang fearless forecast ko, hindi attend si Sara. Wala siyang may sasagot. Kasi mako-corner siya. Mako-corner ng kasinungalingan. Mako-corner yung kasinungalingan, mga kababayan. Mabubuking siya. Wala man kasing maisagot. So sabi dito sa balita, De Leon also raised concerns that even if the Vice President shows up, she may not directly address the issues raised against her. Pero kung attend siya, palagay ko hindi niya sasagutin ang mga tanong. She will again throw an attitude out there and claim that this is all political. So pupusta ako diyan. Hindi yan darating, pero kung darating siya, hindi niya sasagutin ang mga tanong bagkos ililihis na naman at magagalit at sasabihin politika lamang ito. Ayan po, nag-announce na siya nakakandidato sa pagka-presidente para legit yung kanyang magiging defense. Nag-announce na bagaan niya ako kasi. Kaya pinopolitika niya ako. Nakakuha mga kababayan ng depensa. Talagang nilatag niya yung depensa para ipalabas niya na pinopolitika lang siya, mga kababayan. De Leon noted that Duterte had already been given the opportunity to respond to the allegations but described her submission as lacking substance. After being given the chance to answer the allegations against her, what we have is a non-answer. Bumalik na naman sa teknikalidad. He said the focus on technicalities instead of directly addressing the accusations undermines the essence of impeachment. Ang pinaka-importante dyan, accountability, hindi kung ano-anong teknikalidad, sabi po niya. The lawyer also rejected the notion that the impeachment battle will only be decided in the Senate, saying the proceedings in the House are already a critical stage of the process. To me, even what's happening in the Committee on Justice is very much sacred at doon palang parte na po yan ang sinasabi nating battle. De Leon maintained that every stage of the impeachment process carries weight, especially in determining whether there is sufficient basis to hold a high-ranking official accountable. He also dismissed claims that the impeachment proceedings are a waste of time, emphasizing the role in upholding public accountability. Naniniwala po ako na never waste of time ang public accountability. Accountability is never waste of time, especially we're talking about the second highest official of the land. Pinaka-importante ang accountability. For De Leon, the issue goes beyond politics and centers on the constitutional duty of public officials to answer serious allegations, sabi po niya. Correct, mga kababayan. So, bantayan natin itong impeachment mini trial na gagawin po sa gagawin sa House. At yung unang
schedule po will be on March 25, Wednesday. Tingnan na lang natin kung a-attend mga kababayan si Sara o talagang hindi siya magpapakita doon kasi talaga po napakabigat ng mga ebidensya. Sa totoo lang po. At kitang-kita guilty. Tama? Kaya tatakbo siya sa Supreme Court. Yun ang duda ng mga legal experts, pati ng mga members ng Congress. Kaya sabi ni Terry Ridon, andaan niya yung House kung dadalhin niya yung laban sa Supreme Court. If the matter is brought before the Supreme Court, tanda po ang committee na ipagtanggol ang proseso ng maayos, patas, at naayon sa konstitusyon. Ridon also rejected claims from the Vice President camp that the allegation in the impeachment complaints are merely legal conclusions or speculation. But we have to be very clear, everything that has been discussed previously is not based on speculation. These are based on evidence, sabi po niya. Hindi niya totoo na all these are based on conjecture. He said that the issue of confidential funds is backed by COA reports including a disallowance of at least 70 million. Hindi ito aka-aka, these are official audit findings, sabi po ni Ridon. Noting that confidential funds cannot be used on non-confidential activities such as team building. Malinaw po, mga kababayan, pati sa team building, ginamit. Ang problema pa doon, mga kababayan, hindi man talaga, hindi man talaga nag-download ng pera sa, doon sa army. Yung pondo ng army yung ginamit, pero pinapapirma sa certification na nag-download ng pera mula sa confidential funds. Malinaw na pambubudol po, mga kababayan.